Salita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makataanang araw ng Huwebes muli. Ngayong araw na ito, ika-21 ng Agosto, ika-27 araw ng Safar. Sa ating lahat, happy holiday sa mga hindi nag-overtime ngayong araw na ito. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz. At sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang ika-234 na episodyo ng ating programa na walang ibang iniling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. With that, ngayong araw na ito, ako lang po ang taga-ICS na maririnig ninyo. On travel pa rin sila kabalay na sa Ate Sally at Kuya Hamsi. Samantalang may kasalukuyang aktibidades ngayon. Sila kabalay na Jazz at Kuya Mans. Kasama ko sa kabilang dako sa ating technical side si kabalay na Kuya NG para sa ating technical needs at sa DXMS naman si Sir Rupert. Pero in terms of speaking sa mga maririnig ninyong boses ngayong episode na ito, meron po tayong nagtatanggiting na 2 guest para sa araw na ito para pag-usapan ng topikong Importance of Monitoring and Evaluation in the Improvement of Human Settlement in BARM. Para makilala natin magpakinggan madali ang kanilang boses sa simula ng ating programa. Ipag-greet natin sila. Starting with... Sige, turo kayo. Sinong gusto? So wala kang choice. Wala. Pakinggan natin una ang isa sa ating mga guests ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Kueni M. Sarivo, Administrative Assistant 2 ng ating Monitoring and Evaluation Division. Kabalay na, Kuen. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating Facebook Live. Yes, welcome. And of course, hindi magpapatalo or magpapatalo na ba ang kanyang kasamahan sa Monitoring and Evaluation Division, ang ating Project Evaluation Officer 2, Rafzan M. Mama. Welcome. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Sensya po sa boses ko. Sige lang, lahat ng mga naka-headset ngayon, congrats, may ASMR tayo.
So sila po ang ating kasamahan ngayong araw na ito para sa ating topikong importance of monitoring and evaluation in the improvement of human settlements in BARM. Ano nga ba ang importance na ito ng monitoring and evaluation? Mapapakinggan natin sa dulo ng ating programa para sa ating MHS Discusses ang ating talakayan. Pero dadako muna tayo sa mga segmentong balitaan na IPH, HSF, makalipas nitong mga paalala. Kuya Angie, take it away. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers ay nagbabalik para sa ating segmentong balitaan. Para sa araw na ito, meron po tayong nagtataginting na isa. MHSD binigyang kapasidad ang mga piling empleyado sa epektibong paghahanda ng PPMP. Kinikilala nating lahat ang layunin ng orientasyong ito sa Project Procurement Management Plan ay upang mapahusay ang pag-unawa ng mga kalahok sa mahahalagang konsepto, proseso at pinakamahusay na kasanayan sa procurement. Binigyang din ni Minister Hamid Aminuddin Dibara sa pagdaraos ng orientasyon sa paghahanda ng PPMP para sa mga piling empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM. Ininagdag niya sa kanyang virtual na mensahe na layo ng aktibidad bigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga empleyado na kailangan upang epektibong may patupad at mapamahalaan ang procurement activities na sa kani-kanilang lugar o gawain. Sa pangunguna ng Supply and Property Section o SPS na pinamumunuan ni Amina P. Baragona, ang kaganapan ay ginanap sa Hall 4, 3rd floor ng Robinson's Mall of Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong 5 hanggang 6 ng Agosto 2025. Itinampok ito ng mga presentasyon sa mas mahusay na pag-unawa at paggawa ng PPMP. Estratehikong dokumento na nilarawan kung paano kukunin ang mga kalakal at serbisyo para sa isang proyekto at sinaklaw ang buong proseso mula sa pagtukoy ng mga kinakailangan hanggang sa pagsasara ng kontrata. Sa anumang gawain, ang pagpaplano ay hindi lamang mahalaga kundi kinakailangan.
Gaya ng binigyang diin sa Quran na itinuturo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahalagahan ng pagpaplano sa lahat ng ating ginagawa. Naalala natin na kailangan muna nating maglatag ng malinaw na plano, gawin ang ating pinakamahusay na pagsisikap sa pagpapatupad nito, at pagkatapos ng may buong tiwala, ipaubaya ang natitira kay Allah subhanahu wa ta'ala, pahayag ni Minister Bara. Ang prinsipyong ito ng pagbalanse sa responsibilidad ng tao at tiwala sa Diyos ay gumagabay sa atin hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi pati na rin sa matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto at programa tulad ng mga mayroon tayo sa ministry pagtatapos niya. Sana ang mga natutunan ninyo sa mga binahagi kong lektura ay maging kapaki-pakinabang sa inyong trabaho at personal na pag-unlad. Patuloy na matuto, patuloy na magsikap, at patuloy na magsagawa ng pagbabago. Wika ni Attorney Hejara B. Mangumpia Said, Attorney 6 ng Commission on Audit, BARM. Siya ang nagbigay ng mga lektura tungkol sa proseso ng procurement at alternatibong paraan ng procurement, gayon din ang paghahanda at pagbuo ng TPMP. Pinangasiwaan din ni Mangumpia Said sa mga hands-on na workshop kung saan binuo ng mga kalahok ang kani-kanilang PPMP gamit ang mga kasanayang natutunan nila mula sa mga presentasyon. Samantala, si Jehan Y. Mitmug Umpa, Chief of Planning and Division ng Bangsamoro Transition Authority, ang nagbigay ng mga lektura tungkol sa pag-unawa at pangkalahatang ideya ng PPMP. Unang tinanggap ang mga kalahok ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, bago ibinahagi ni John Anthony M. Ocumen, Head of Internal Planning Section, ang katwiran ng aktibidad. Natapos ang programa sa mensahe ng pangako mula sa MHSD na kinatawanan ni Nasiba S. Pangka, Chief of Administrative and Finance Division, na sinundan ng pampinid na pananalita ni Deputy Minister Aldin H. Asiri. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bint Emran Muhammad, at tayo po ay magbabalik para sa segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, at HSF, Health and Safety First, makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hudwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Welcome back sa ating MHS Delivers para sa ating segmentong IPH at HSF. Una sa kanila, ang ating IPH patungkol sa holiday ngayong araw, August 21, 2025. So, congrats sa mga nais mamahinga ngayong Thursday na ito, at lalo na sa mga nag-file ng leave para bukas, August 22. Long weekends po at mahaba-habang holiday rin kung hindi na kayo babalik sa Friday. Samantala sa ating mga estudyante dyan, inshallah, like nakapahinga na rin kayo na hindi dahil sa bagyo. Pero ano nga ba
itong holiday na ito ngayong araw na ito? Ang araw ni Ninoy Aquino o Ninoy Aquino Day. Itong holiday na ito ay ginugunita tuwing Agosto 21 taon-taon upang pag-alaala sa kanyang pagpanaw noong Agosto 21, 1983 sa ating Manila International Airport Authority sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Is it Manila International Airport? Grabe ang pagtagalog nitong translator Manila International Airport sa Terminal 1, no, di ba? May tatak talaga saan siya pumanaw nang siya ay pagpaslangin pababa sa kanyang sinasakyang pangkalakalan, commercial. Ang kanyang commercial airplane. Hinirang ang Terminal 1 na iyon na ipangalan sa kanya taong 1987 hanggang sa kasalukuyan. So Terminal 1 pa rin, tinatawag pa rin sa kanya ay kumaga Ninoy Aquino Terminal ang sabi. So ever since then, every August 21 national non-working holiday siya. At hanggang ngayon may statwa pa rin siya na tinatawag na Monument of Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa Concepcion, Tarlac. With that, ninais niya, nung panahon na yun, nais niyang bumalik sa Pilipinas para makipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos, lula ng kanyang sinakyan bago pa ang eleksyon noong 1984. Alam niya na maaaring ikamatay na ito. Ika-21 buwan ng Agosto nang ito'y bumaba sa paliparan ng NAIA Terminal 1 na pinaniniwala ang sugo ni President Ferdinand Marcos. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagbagsak ni Marcos sa kanyang oposisyon noong ito ay nakapwesto pa bilang presidente bago pa man maging pangulo ang kanyang asawang Corazon Aquino. Kaya every year, inaalala po natin ang August 21 bilang pagpanaw ni Ninoy Aquino. Kaya sa mga napanganak noong August 21, at least holiday sa birthday ninyo. Jokes aside, yun po ang ating IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Para naman pag-usapan ang ating HSF, ang ating health and safety first, alamin natin ang tuberculosis preventive treatment. Ito ay napatunayang epektibong proteksyon sa TB o tuberculosis. Ang Tuberculosis Preventive Treatment o TPT ay isang gamot na binibigay sa taong na-expose sa isang tuberculosis or TB o pasyente, kumaga ng TB. Mabilis ang transmission o pagkalat ng TB dahil maaaring maipasa ito sa pag-ubo, pagbahing at pagdura. Ang TPT ay napatunayang mabisa at ligtas na paraan para maprotektahan ang mga high-risk individuals at mapigilan ang pagkalat ng TB. Ito ay mula sa ating Ministry of Health na paalala na inipost noong ika-19 ng Agosto ngayong taon. So, may mga available TB dots malapit sa inyo na may kit. May mga facilities talaga na dedicated para mamahagi ng TPT na ito. Kaya bantayan po natin ang ating mga malalapit na clinics or public health centers kung mayroon silang ipinapamahagi na TPT. Ang TPT na ito ay also specifically para sa mga kasama sa bahay ng taong may TB. So kapag may kasama kayo sa bahay na may TB pero kayo mismo walang TB, makakatulong din sa inyo ang TPT. Maraming letters yan Person living with HIV o PLHIV. So kung meron po kayong HIV at meron din bahagi ng iba pang high-risk groups gaya ng mga nagdadialysis, may autoimmune disease o may silicosis. So kung kayo po ay nandoon sa tatlo na yun or sa tingin ninyo ay at risk kayo para sa TB, punta po kayo sa pinakamalapit na health center o clinic at magtanong kung may available po sila na TPT. Meron din pong paminsan may ginagawa ang ating Ministry of Health or health centers na libreng pa-vaccine or libreng magapagamutan na maganda rin itanong kung may ma-avail po tayo sa kanila.
please, kung libre din naman at serbisyo Bangsamoro din naman, tanggapin na natin ang mga na binabahagi ng ating mga health centers at clinics. At yun po ang ating HSF, ang ating Health and Safety First. Kung nandyan po sila Ate Jazz or Kuya Hamsi sa ating comment section, i-rate ninyo ng 10 out of 10. Wala kayong choice, 10 out of 10 talaga yung delivery. But with that, yun po ang ating health and safety first at impormasyong pambahay at hanap buhay. Paalala po namin na sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa ating katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang numerong 0955-799-4778. But with that, meron na po tayong natitirang 40 minutes sa ating programa, which is mahaba-haba at ibig sabihin mapupuno ng napaka-makabuluhang talakayan kasama ng ating guest ngayong araw na ito. Chill lang, relax, chismis lang tayo kung ano pa ang importansya ng monitoring and evaluation sa improvement ng human settlements sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In the name of their chief, Yasir S. Mama, pakinggan natin ang sagot sa unang tanong mula kay Quen. Kabalay na Quen, please. Ano po ang background ng MED gaya ng ano ba ang organizational structure ninyo at ano ba ang roles and responsibilities ng division na ito sa ating MHSD? Maraming salamat, Kabalay na Ria. And assalamualaikum ulit. Waalaikumsalam. So, ang ating talakayan, ang ating monitoring and evaluation division. So, bilang si Queenie M. Saribo, ang inyong admin assistant 2 ng Monitoring and Evaluation Division. So, ipapakilala namin ngayon. No? Nagpapasalamat kami sa itong opportunity na ibigay na muling ipakilala ulit sa inyo ang Monitoring and Evaluation Division. So, ang ating Monitoring and Evaluation Division ay sa ilalim ng Technical Regulatory Services. So, under kay TRS and sa ilalim din ng Ministry of Human Settlement and Development. So, ang tungkulin ni Monitoring and Evaluation Division sa ating ministro ay panatilihin ang sistematikong pagsusubaybay o ang pagmomonitor, pagsusuri or assessment ng at report ng mga programa, proyekto at mga gawain o aktibidad na ginagawa ng ating ministry. So, ang papel na ito ay napakahalaga dahil pinapahalaga natin o pinapaigting natin yung ating transparency, accountability at yung evidence-based decision making na upang matulungan ang ating ministro sa ating mga programa kung ito ba ay naangkop pa rin sa pangangailangan ng ating beneficiary. So, tungkol naman sa struktura. So, struktura, ilang empleyado ba ang MED? Sino-sino ba sila aside sa, of course, kayo dalawa? Kayo lang ba dalawa? Sa ngayon, dalawa pa. So really? Kayo lang dalawa ang kasama ni Kuya Yasir? Hindi. Siyempre, hindi naman namin kakayanin kung kami lang tatlo sa loob ng isang division. So, sa loob ng division, nahati kami sa ilan. So, meron kaming na-assign kumbaga sa ating Environmental Land Use Regulation and Urban and Rural Development. Yun ay napapaloob doon ng ating mga CLUP, LSP, Real Estate Management na mga datos or itong mga pagmomonitor, pagtatrack nitong mga
ito ay kay Mr. Abdul Rashid, ang aming HHRO 4. At meron naman kaming nakatugon sa pag-monitor at sa mga aktibidad ng aming Disaster Risk Reduction Management. Yun ay kasama natin ngayon, si Engineer Rapsan Mama. So yan, so siya rin po nag-overall see ng ating mga aktibidad sa ating division. Tapos meron naman din kaming sa Infra and Development. Yan ay aming bago pa lang ito, si Engineer Rasul Kasan. So yan, panibagong kasama ng ating grupo. So meron naman din tayo sa Monitoring and Evaluation, Accountability and Learning. So napakahalaga po itong meal, hindi ito pagkain. Hindi ito pagkain. Ito yung nag-iisang meal na medyo masakit sa ulo. Hindi siya para sa tiyan. Para sa Puno sa ulo, hindi lang sa tiyan. Oo, yan. Kasama rin ang pagkain, syempre. Kung walang pagkain, wala tayong maiisip. So ito ay under naman kay Project Evaluation Officer 1, si Abdul Rashid, marami ng Abdullah. Si Abdullah P. Edris. Yan. Okay. So naatasan naman sa ating data management, sa kustodya ng ating lahat ng mga datos na nakakalap, ating mga reports na ikokonsolida ay narito sa inyong harapan. Yan. Yours truly. Yan. So, sa atin, hindi naman po natin magagawa itong lahat nitong mga aktibidad na ito kung wala ang ating suporta. Nitong napakaganda naming binibini, si Zedanet Pompong. Ayan. Yan ang malaking suporta sa amin. So, ayan. So, ilan sa mga responsibilidad, di ba? So, pangatlo na yan. Or ating mga roles na ginagampanan ni Monitoring and Evaluation Division ay una dyan ay yung pag-develop at pag-implementa ng ating M&E framework pero atang sistema, pero sa ngayon ay nasa sa development stage pa kami, kung saan nagkakaroon kami ng mga workshops and coaching patungkol dito sa ating framework. So ayan, so mapapaloob na dyan, kung meron na tayong framework, meron na tayong kumbaga meal plan. Okay. Or kung saan meron na tayong pag-aangklahan ng ating mga outcomes, outputs at indicators, so ang ating mga aktibidad tungo sa ating mga layunin o layunin ni ministry. So ang pangalawa dyan ay yung pagtatrack at saka pagmumonitor ng ating mga proyekto sa loob ni ministry. So, hindi kasama na lahat dyan yung sa ating human settlement na proyekto, activities, o lahat na yan ay napapaloob. At kung meron tayong pagmumonitor, meron din tayong evaluation. So, evaluation sa pag-assess kung yung sa mga resulta ng ating mga pagmumonitor ay nakapagbigay pa din ba ng yung ating layunin sa ating mga beneficiaryo. Alright. At ang pangatlo na ba ako? Pang-apat na. Yan, nalolost track na ako. So, yan. Sa ating mga periodic performance, yung sa ating reporting, na lahat ng mga nakakalap nating impormasyon o datos galing doon sa ating pagmumonitor, syempre kailangan i-report natin yan para sa decision making naman, para ma-inform naman ang ating mga kasamahan ukol doon sa mga nakalap nating datos. Yan. So, sa next naman tayo ay syempre hindi mawawala ang lagi ito ginagawa ng aming division, ang pagko-coordinate sa ating mga iba't ibang BMOAS, sa ating BMOAS, syempre sa LGUs and sa other stakeholders na mapagkukunan natin ng datos. So yan, kailangan naming talagang i-coordinate itong mga ito para yung mga datos na nakukuha namin ay talagang may credibilidad, siyempre, at 100% na talagang sure itong mga ating mga datos na kinokolekta. At syempre, hindi rin mawawala nagpo-provide din kami ng capacity development
yun lamang po ay sa ating monitoring and evaluation. So, patungkol doon yung sa ating mga tool na kakailanganin or mekanismo ng ating monitoring and evaluation. At syempre, hindi yan nawala na ang ating isang layunin sa ating monitoring and evaluation division ay ma-ensure or ma-strengthen yung ating transparency, accountability ng ating mga ginagawa po sa loob ng ministry. So, kumbaga nagme-make sure tayo ng ating mga ginagawa ay align pa rin doon sa ating layunin as sa ating ministro. Alright, then with that, mabigat. Mabigat ba? Mabigat? Ilan yung lahat? Pitong empleyado kasama si Chief Yas? Yes, 7. 7 empleyado kasama si Chief Yas. Pero may ginagawa kayong plano para siguraduhin maabot natin ang lahat ng targets natin at nasa inyo i-track ang plano na yun throughout the process na ginagawa yung activities. And this covers the whole ministry. Yes. Pati both activities natin sa loob, like capacity building lang sa atin, at sa labas kung saan concerned ang mga beneficiaries natin, mga stakeholders natin. Kumusta? Kumusta ang 7? Kumusta ang 7 empleyado na ito? Kita nga busy. So, gustong-gusto ni Kuya Yasser, siya mismo, si Chief Yas, siya mismo ang mag-guest dito. Kasi, at gusto niya live talaga na nandito siya. Pero, they are busy. They are very, very busy. Ito lang ang free day na nakuha namin. Itong dalawa na ito. Hindi sa ngayong araw lang. Sa ngayong araw lang. Kaya maganda yung timing. Pero inshallah, next time si Kuya Yasser, mabalik namin sa episode. Pero for now, alhamdulillah, like, ma-remind tayo kung gaano ka kumaga, busy ang mga empleyado ng MHSD. Kaya so itong maalala lang ang roles and responsibilities at kung ano yung activities na ginagawa ninyo at inoobserbahan is magandang reminder yan. Hindi lang sa kasama yung kabalay sa MHSD, kundi pati sa mga kabalay natin na nakikinig. Gusto kong tawagin, may mga divisions tayo sa MHSD na tinatawag kong kumaga mga behind the scenes na mga trabaho. So kasama doon ang admin and finance, of course. Pero isa sa kanila ang MED, which is usually nakikita nga usually nandyan sila sa lahat ng puro mga land surveys, mga halos lahat ng activities. Kumbaga, nandyan sila lahat. Whether it's behind the scenes or yung nakikita natin lahat sa articles. Sabay-sabay yung mga activities. Well, good luck sa 7. Hingiin natin na 7 lang yung activities na sabay-sabay. Pero yun, nabanggit natin na marami nga kayong ginagawa. Ano nga ba itong mga specific? Ano itong mga routinary activities na ginagawa ng division ng MED? At paano siya nakikipagtulungan sa ating ibang divisions, sections, offices ng MHSD at iba pang stakeholders? Unang-una, yung ginagawa namin na field monitoring, kung saan lahat ng projects ng ating ministry ay binibisita natin kung para malaman ang estado ng proyekto na ito. Alright. Bukod sa mga yung ongoing yan, minomonitor din namin yung mga tapos na para makita yung kung yung itsura ng natapos na proyekto. And pati sa pag turnover ay nandun pa rin kami para ma-monitor naman yung mga beneficiaries na bibigyan. Bukod sa yung sa mga projects na nating binibigay, nagmo-monitor din kami patungkol sa performance naman ng ating ministries sa mga activities na meron ang kinakandak ang iba't ibang divisions. Yan, minomonitor din namin yan. And then yung sa financial,
Yan. Nag-monitor din kami sa financial. Kung nagastos ba ang budget Yes, dito yeah. sa Yes, yeah. Yung mga Wow. sa pag-disperse. And yung bago namin na ginagawa, yung pag-monitor sa mga proposals natin. Kasi gustong malaman ni Chief kung yung rason kung bakit yung mga proposals natin bakit hindi na-approve or Hindi siya limitado sa budget proposals lang. Ano pang ibang proposals na ginagawa natin? activities, yung mga proposal ng each divisions. Kasi gusto naming matrack by year kung ano yung nagiging rason bakit hindi yan na-approve, kung ano bang dapat nating pwedeng gawin para matama yung o kung may mali man or kung ano pa man yan para ma-approve para sa mga susunod nating na mga proposals, madali lang siya ma-approve ng sa MFBM yan. Is it ba nagkulang ba tayo ng datos? Nagkulang ba tayo ng word? Mahina ba yung tingin na sa capacity natin? So kung makita yung rason at ma-address yung rason, like mas tataas ang chance ang ma-aprobahan yung Yun yung goal ni Chief. Alright. Maganda yun. Like, importante yun in terms of, kumbaga, future na ibibigay nating serbisyo sa Bangsamoro, inshallah. So, that's it. I-clarify lang din natin itong mga projects na binabanggit ni Kabalay Naraf. It is yung lahat ng infrastructure projects natin. Housing projects, training centers. Sa training centers, ang nakaka-monitor lang sa ngayon is yung sa PDD. Okay. Technically ad hoc projects sila. So, kumbaga hindi siya main fund source natin. So, pang MP din talaga siya na activity. Sa housing projects, ano pa bang ibang activities natin? Yung mga training centers, galing yun sa mga MP. Yes. May mga projects tayo galing sa ibang funding, SDF, MRP, Special Development Fund, maraming rehabilitation program, monitored din yun. Yes, yung mga housing. Yes. May mga projects tayo na hindi housing pero funded by MRP, like yung solar lights. Solar lights, yung docks ng doon sa Lanao Lake, may roads ba tayo? Wala. Yun, kasama yun sa ginamonitor natin. As of now, hindi pa. Parang nasa housing and Human Settlements Division naman yan. Alright. Housing projects lang. Housing projects lang ang namomonitor. Gotcha. Sabi ko ngayon lang, may chance in the future i-monitor din natin? Or alright. May chance. In terms of, yung sinasabi kong monitoring is yung nasa roles and responsibilities nila na monitor. Ginamonitor din talaga yung mga projects na yun. Kaso, yun nga, banggit, yung ibang divisions ang may lead. We can dive into that more specifically. Nabanggit niyo yung housing lang, pero ano ba ang considered monitorable sa government office? Is it, nabanggit niyo may internal at external? Yeah. In terms of sa isang government office, ano ba dapat ang minomonitor? Specifically ng division ninyo or in general ng ating mga empleyado? Kung in terms of monitoring, marami po pwedeng monitor sa isang government office. Mas madali bang banggitin ang mga hindi minomonitor ng office sa lagay na yan? Or is it just everything? No? Everything is monitor. Lahat. Actually, lahat. Lahat. Kailangang bantayan. Mataan. So, we are always being watched. Ay, ano ba magandang term? We are always held accountable. Yun. Kumbaga. Tsaka parang merong quotable, sino ba yung nag-quote niyan? Na what's get defined gets measured and what's gets measured get managed. Ooh. So, kung ano yung mga na-measure natin, for sure, kailangan nating i-monitor. Gaano kadalas maubos ang tubig sa water dispenser ng MHSD? Ayan. Pwede rin. Oo, gaano kadalas. Kasi,
sa supply, so malay mo, nagkaka-gap doon sa, bakit naubos na ngayon, 1 week pa lang. So, kasama namin housing, kasama namin policy, ICS, lahat ng tumatambay sa ICS. So, yun yung mga kadahilanan. So, ano yung mga pwede nating gawin to 1 week pa lang naubos. So, maybe, dadagdagan natin yung supply ba? So, mag-propose na naman tayo ng budget at ito yung rason sa MFBM. Isa itong grabe ka baseline na example para lang mas marap natin ang utak natin sa kon. Kasi mas komplikado na siya, the more mas komplikado yung project So, pero yun lang talaga, dapat yung parang clear indicators, syempre, yung measurable. So, ilang tao ang bumibisita sa ICS para lang at saka, documented process, pwedeng services natin na binibigay, produkto, attendance, participation, so lahat ng yan. So, yan. Right. So, sa loob ng isang buwan, apat na galon ng tubig ang nauubos sa ICS. Kasama na rin yan yung sa ating financial. So, lagi naman talaga yung number 1, kailangan i-monitor ang ating financial. Hindi lang yung ating physical accomplishment. Hindi ko sinasabing nangyayari to. Magandang example lang siya. Hindi namin nauubos ang isang galon sa isang week, I think. Ganun lang ng tubig. Yung 1.5, I think. 1.5 week namin. Oo. Tapos magkano budget niyan? Magkano bang tubig? Magkano bang isang galon ng tubig? 30 pesos? 20? Kasama na yun sa GS natin. Shoutout sa ating General Services section. Isang banggit lang na naubos na yung galon ng tubig, agad na pinapalitan. Bilis. Pero dapat banggitin nyo rin. Mahirap, hindi siya masyadong bumisita sa office na. Yung mas maganda, na-inform. Kasi nga, may nag-inform sa kanya na nagtatrack na ubos na yung ubos na yung tubig. Ay, ati siya hanitan. Baka gusto mo mag-guest dito minsan. Dahil sa tubig. Yun ang rason. So, yun ang magandang example. Isa yun sa mga examples kung ano bang ang posibleng mamonitor at minomonitor nga ng ating MED sa ating MHSD. Sa 7 empleyado na ito, kasama si Chief Yas, at sa lahat ng roles and responsibilities na nabanggit, ano ang mga challenges na kinakaharap ng MED at paano ninyo sila na-overcome? Sige, Jack and Poy kayo. Sige, challenges din. Challenges. Masyadong pero marami pero hindi mabanggit. Ganun ba yun? Hindi. Obvious naman. Let's go yung pinaka-mabanggit. Ayan yung pinaka-rason din, no? Medyo timely na nandito kami para siguro maging tulay. Kasi ito talaga yung nahihirapan kami. Yung sa aming limitado, yung pagkakalat namin ng mga datos. Yan. Very, yan yung masyadong nag-e-effort talaga kami doon sa collection ng aming mga data. So, yun, meron naman mga stakeholders, meron naman tayong mga BMOAs na nagbibigay agad ng ating mga datos na kinakailangan. Yun lamang, kailangan na natin mas paigtingin yung mas follow-up ng follow-up. Siyempre, coordination pa rin. So, hindi sapat yung parang email lang. Siyempre, kailangan nating puntahan physically. Shoutout sa Philippine Statistics Authority Hoy, ano yan? May kaganapan kahapon ng ang RSCOM at yung isang araw naman na RSCOM meeting ninyo. Maraming datos ang naibahagi ng mga activities na iyon. So yung ginagawa niyong follow-up, meron ba kayong mga tools na mas madali makalap automatic yung itong datos na ito? Yan yung ina-adapt namin sa ngayon, diba? Kasi nasa digital era na tayo ngayon. So, technology is parang kailangan talaga. Pero there are areas na syempre medyo limited sila doon sa access ng ating technology and all. Kaya medyo kailangan nating bumaba to coordinate and syempre mag-collect ng ating mga datos. Pero supplemental to that, meron naman din tayong syempre email, meron tayong ginagamit na other parang digital tool, syempre para makakalap ng data ng mas mabilis at mas madali. So, meron tayong tool para dyan. So, after natin sila ma-coordinate, meron naman tayong binibigay na tool kung saan sila pwedeng maglagay ng kanilang mga datos. Gusto mo i-share anong klaseng mga datos ang kinokolekta natin sa
mga sa ating mga stakeholders, beneficiaries, constituents, partners? Isa dyan, syempre, since mandated tayo as housing arm of the BARM to monitor all the housing and human settlements na concern, so yun yung ating pabahay. Kung meron ba tayong current projects na pinapatayo sa ating mga LGUs or si BMOAS ba, merong bang projects na i-implement or meron siyang project na housing to propose or na-approve na housing na i-implement sa ating mga Bangsamoro people. So, yan. So, dito natin nakikita kung gaano kalayo na ang narating natin i-close yung housing gap ng Bangsamoro, which is at, hindi ko alam yung exact numbers kasi sana yung nakaka-memorize. It's around 300,000 ang ating housing gap. As of now, kasi yung ating basis is ang ating population, POPSEN noong 2020. So, yun yung ating, bilang sa ngayon na 340,770,000 housing needs. Housing needs. So, that's 340,770. Is it based on families? So, there are like 300,000 plus families in need of housing? It's per units. Per unit. Okay, so yun ang kumbaga bilang nila. We need 300,000 plus to i-close natin na lahat ng kumbaga Bangsamoro mabahayan. 340,770 units. Units yung pinag-uusapan natin. 50 housing ang mabigay natin per province, per year. So, para maano natin yun, nangangailangan kami ng data regarding doon kasi meron din tayo, syempre may intervention tayo doon sa ating housing backlogs, doon sa housing needs. So, kailangan din nating, yung mga interventions. So, syempre, hindi lang si Ministry, si MHSD ang nagbibigay ng pabahay. Meron tayong different BMOAS na nag-implement ng pabahay. Gaya meron ba si MSSD? Ayan. Si Kapyanan, MILG. So, marami. So, baka akalain ng ating mga kung may kita kayong pabahay dyan, hindi MHSD, hindi lang kami yan namimigay. Akalain nyo lahat ng pabahay sa atin. So, hindi masyado tayo mag-dwell dyan, pero doon sa ating datos, doon sa ating housing interventions, kung meron na ba tayong nagagawa doon sa ating housing backlogs. So, sa ngayon, sa aming datos, meron lamang tayong nasa 25,537 units na interventions doon sa ating housing needs. So, kasama na din dyan yung ating BMOAS na nag-implement ng housing. May approximation tayo kung ilan doon sa 20,000 ng sa MHSD na units? 5,243. Wow. Something lang yung ating, pero units, units. So, from 2020 to 2025. So, for the other 15-something thousand is from other agencies. Wow. Yes. So, even if MHSD is the leading housing and human settlements na ministry, hindi ibig sabihin nun tayo ang nag-lead ng dami ng resettlement projects sa ating mga activities. Okay. So, which is, alhamdulillah, maraming nagtutulungan para ma-address itong housing needs natin sa BARM. And inshallah, mas marami pang housing projects ang maaprobahan ng MFBM. May iba pa kayong gustong i-share na challenges na nami-meet ninyo sa inyong mga pagbigay ng serbisyo sa Bangsamoro? Siguro yung sabi mo nga, 7 lang kami. Yan talaga ang pinaka-challenge sa amin. Yes. Sa dami ng projects natin. Minsan kasi sasabay lahat ng mga activities. Like may groundbreaking doon, may turnover dito, tapos yung activity pa namin. Hindi na namin nahahati yung... Okay. Kaya dapat hanggang 7 lang yung sabay-sabay na activities.
Well, shout out sa MFBM na uma-approve ng ating mga proposals sa Shout out. Pero gets din naman natin kumbaga kumpara sa dami ng projects natin sa MHSD, ito lang ang empleyado na nagtatrabaho. Kaya marami tayong COS, marami tayong contract of service kumpara sa permanent. But inshallah, in the future, propose pa rin tayo ng propose na kailangan natin ng mas maraming tao. Ngayon, meron ba tayong space para sa kanila? Ibang usapan naman yun. Kumusta ang building natin? Kumusta ang TRS building natin? Kasya pa? Kasyang-kasya. Lalo na sa amin. Kasyang-kasya. Kasya ba? Diba? Alhamdulillah. So, ibig sabihin, may space para sa bagong empleyado. May space. May space. May upuan ba? May table? Gawaan ng space. Gawaan ng space. Si Kuya Rapsan mismo ang gagawa ng table, pati upuan. Bigyan nyo lang ng kahoy, pati ko. Hindi. So with that, anong mga plano for improvement ng MED, ng ministry as a whole? Ano ang ating ways forward, MED side, ministry side? Sinong gustong Aunahan ko na lang. Okay. Yung ways forward namin is yung matapos yung anong tawag dito? Yung system. Yung monitoring system. Is this meals? Sa ating ministry. Yum. Para if ever matapos na yun, meron na tayong masusunod na mga ways or meron tayong masusunod na plano? Okay. Plan and mga step by step na patungkol sa magpabilis ang ating monitoring sa ating ministry. Inshallah. And Gwen? So, yun, so kasama doon sa ating ways forward. Syempre, hindi lamang doon sa aming pagmumonitor na para mas strengthen yung ating transparency and accountability doon sa pagbibigay natin ng mga programa, projects and activities bilang Ministry of Human Settlements and Development Division. Tama ba ang aking ayan? Ayan. Oo. Isa rin actually itong radio program na ito for our transparency kumbaga sa ating mga kabalay na Bangsamoro na as much as possible gusto namin ipaalam sa lahat kung ano nga ba ang ginagawa natin sa ministry at anong ginagawa ng BARM in general. Isa pa nga dyan, meron pala kaming digital housing human settlement map. Nasa website yan. So, you can check na nandiyan yung ating mga housing projects na it's either completed, ongoing, or turnover na. So, pwede nilang ma-check yung mga information dyan. May mga pictures tayo and other informations regarding on that projects. Yes, kung pupunta po kayo sa MHSD website, ang mhsd.bangsamoro.gov.ph, merong maliliit na thumbnails sa kanang bahagi, at isa sa kanila ang ating digital housing map. Yeah. Yes. Every time mag-field ang ating MED or may naga-field ang kahit na sino sa ating mga associated divisions, na-update po ang status ng kada proyekto gaya ng kung ilang persento na ba silang constructed, anong fund source nila, sinong MP ang nag-sponsor sa project na yun, at kung na-turnover na ba sila or kailan. At may pictures pa yan kung anong itsura ng mga pabahay, at kung let's say under construction pa siya, like, kung anong itsura niya under construction, kumbaga it is also timely, yes, kumbaga inshallah basta tuloy-tuloy na po ang pag-update sa kanya every time may need i-update sa kanya. And kung may iba pa po kayong concerns tungkol sa website na iyon, whether mabagal man siya or what, internet po yan. Nakailang beses actually nag-down ang ating website dahil sa kumbaga need i-update ang ating security. Kumbaga, mas nakikilala at mas informed ang isang website, mas nagiging target siya for possible infiltration. So
Inshallah, if usually next day or sunod na araw, balik din po agad yung website natin. But with that, I believe we only have 7 minutes left sa ating programa na ito bago po kayo pakawalan sa episode na ito. Hingin ko po ang inyong pangwakas na mensahe. Sinong gustong mauna? Alright. Ikaw naman. Kabalay na ko yan. Take it away. So, una-una, maraming salamat kay Ma'am Ray and also sa aming opportunity na makapagbigay ulit ng aming pananaw at impormasyon ukol sa aming division, sa Monitoring and Evaluation Division, at muling nagpapakilala as Monitoring and Evaluation Division. Ayan. So, asahan nyo na ilang hakbang pa lang yung aming naisasagawa. So, isa na doon yung hakbang ng aming digital housing human settlement map. So inshallah marami pang hakbang ang mangyayari sa ating division patungkol sa pagtulong syempre sa ating Ministry of Human Settlement and Division Ministry of Human Settlement and Development. So inshallah. And with that, Kabalay na Raf, final message? Okay. Okay na. Syukran sa ating Kabalay na Kwen at Kabalay na Raf, at syukran sa ating Kabalay na Chief Yas. Chief Yas, Sir Mama, sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon at sa inyong oras at kaalaman na ibinahagi sa ating MHS Discusses segment. With that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapatpanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. So, without further ado, ang ating unang tanong: ilang empleyado ang nasa ilalim ng Monitoring and Evaluation Division? Ang inyong hint, kasama itong dalawa na ito sa Monitoring and Evaluation Division. Pati si Kuya Yasser. O yun, so lucky number? Yes. Hirap yan? Nakailang beses ba natin nabanggit ito? Parang nabanggit ba natin ito? Nabanggit ba? Ang ating second question: ano ang mga proyekto, anong specific infrastructure project ang namomonitor ng ating Monitoring and Evaluation Division? So hindi yung project na PDD lang, Planning and Design lang ang makamonitor, hindi yung project na Housing and Human Settlements lang ang makamonitor, yung infrastructure project na mamomonitor ng ating ministry, ng ating Monitoring and Evaluation Division. And ang ating huling tanong, ano ang tawag sa mapa na namomonitor ang ating mga infrastructure projects na may kita sa MHSD website? So kung bisitahin ninyo ang ating MHSD website, meron doon mapa na natatrack ang ating infrastructure projects ng MHSD. Ano ang pangalan ng mapa na iyon? So makikita siya sa thumbnail, kumbaga, na i-click ninyo para ma-access yung mapa na iyon. Muli, ang ating unang tanong: ilang empleyado ang nasa Monitoring and Evaluation Division? Second question: ano ang infrastructure projects na namomonitor ng Monitoring and Evaluation Division? At third question: anong pangalan ng mapa na may kita sa ating MHSD website na minomonitor ang lahat ng infrastructure projects ng ating ministry?
So without further ado, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS, Salembay A. Abdullah, Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, Jasmine A. Langgi, at Anwar D. Rakim Jr. At sa ating kabalay sa DXMS Technical Side na si Sir Rupert. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 234th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.